Noong unang panahon, may isang dalagang ubod ng ganda. Siya ay si Psyche. Dahil sa kanyang taglay na kagandahan, kinainggitan pati ng diyosa ng kagandahan na si Venus. Hindi ako papayag na may mortal na mas maganda sa akin. Ako lang ang maganda. Anak ko, Cupid! Ano po yun, Ina? Cupid, parusahan mo si Psyche. Gamitin mo yung palaso at paibigin siya sa isang halimaw. Ay, Captain. Pumunta ang ama ni Psyche kay Apollo at humingi ito ng payo at pinayuhan ito na dalhin niya ang anak na si Psyche sa mataas na lugar. Ngunit halimaw ang kanyang mapapangasawa. Nagkita si Psyche at si Cupid, ngunit nahulog ang loob ni Cupid dahil sa kanyang angking kagandahan. Ano po ba dalhin dito ang mga kapatid ko? Tagal-tagal na rin hindi kami nagkikita. Isipin mo ang pagkagulat namin matapos namin mabalitaan ang balita tungkol sa'yo. Oo, nagsimula kami mag-isip na may nangyaring masama sa'yo. Wala kayong dapat ikatakot. Ligtas ako. Ngunit, masaya ka ba? Oo naman, bakit mo na itanong? Mukha kang malungkot. Ngunit kung may asawa kang kayang ibigay ang lahat ng ito, siguradong hindi siya malungkot ngayon. Tama ba, Psyche? Ayokong gawin. Ngunit Psyche, kapatid ko, ayaw mo bang makita ang mukha ng iyong asawa? Siyempre gusto ko, ngunit nare-respeto ko ang kanyang hiling. Siya ay mabuti at pagmamahal na asawa. Paano kung ang iyong asawa ay isang dragon at pinapataba ka lamang para kainin? Hindi, mali kayo. Kung ganon, patunayan mong tama ka at mali kami. Dalhin mo itong kandila at pumunta sa kanya habang siya'y natutulog. Ikaw mismo ang tumingin. Ano? Bakit? Kasi kung siya ay tulad ng pangsasabi mo, hindi na ito kailangan. Subalit, kung siya ay tulad ng pagkakilala namin, gamitin mo ito. At lahat ng pagmamayari niya ay mapapasayo. Hindi! Hindi ko kaya! Pag-isipan mo, Psyche. Lumipas ang mga araw at habang mas iniisip ni Psyche ang mga sinabi ng kanyang mga kapatid, mas nagkakaroon ito ng linaw para bang naghahanap ng huling piraso ng palaisipan. Kailangang malaman niya ito. O bakit, Psyche? Bakit ka nagdududa? Ako. Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Anong nagawa ko? Hinanap ni Psyche ang kanyang mapagmahal na asawa ng ilang araw, ngunit hindi niya ito matagpuan. Sawi ang puso at nahihiya. Wala siyang ibang maisip na makakatulong sa kanya kundi si Venus mismo. Naparito po ako para sa aking asawa. Ang anak mo, pakiusap, tulungan mo ako. Bakit ka naghahanap na hindi naman mapasayo? Mahal ko siya. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Pag wala siya, wala akong gusto. Wala akong nararamdaman. Wala akong silbi. Talagang isa kang hangal na munting babae na hindi alam ang para sa sarili niya. Tama ka. Mali nga na pumunta ako rito. Sandali, tanging paraan upang makita mo ang iyong asawa. Kahit ano, papayag ako. 3 gawain at 3 simpleng gawain. Kailangan mo kumplituhin at kakausapin kong aking anak para sa ngalan mo. Anong kailangan kong gawin? Tayang babae. Patawad po, nakaiglip ako. Nagustuhan niyo po ba? Nagustuhan? Imposible. Gawa ito ng aking anak. Ngunit wala kang ikabahala. Maging abala ka na lang sa kanya. Ito, kunin mo. Kinaumagahan, dinala ni Venus si Psyche sa kalapit na tabing ilog habang itinuturo ang kabilang dako. Kita mo ba ang kagubatan sa kabilang dako? Opo. Yun ang mga tahanan ng kawa ng mga tupa. Ngunit hindi basta-bastang ordinaryong tupa. Ito ay may gintong balahibo. Upang maging karapat-dapat sa pag-ibig, ang isa'y dapat maging matapak. Ang susunod mong gawain ay dalhan ako ng bugkos ng gintong balahibo kada isa sa kanila. Kapirasong mga balahibo lamang? Yun lang ba? Yun lang. Mamayang paglubog ng araw, tama ba? Matalino kang dalaga, iiwan ko to sa'yo. Mag-ingat ka, Psyche.
Manayag na Psyche. Hindi normal ang mga tupang iyon. Nakita ko yun. Habang tirik ang sikat ng araw, mabangi sila tulad ng mga lobo. Ngunit kapag sila ay umuwi, ang kanilang mga balahibo ay sumasabit lamang sa aking mga sanga. Kaya maghintay ka sana sa kanila na umuwi at magbantay. Nang sumapit ang hapon ay umuwi ang mga tupa at may nasabit na balahibo ng mga tupa sa sanga ng kahoy at nakakuha si Psyche. Narito na po ako! Walang mortal ang nakakaligtas dito. Napatunayan mo ang iyong sarili bilang masipag at matapang. Ngunit tignan natin kung handa ka na nga ba talaga para sa susunod. Haharapin ko kahit kamatayan para sa mahal ko. At yun ang haharapin mo. Kunin mo ito at pumunta sa lupain ng mga patay. At doon hihilingin mo kay Proserpina na ilagay ang ilan sa kanyang kagandahan at ibalik ito sa akin. Proserpina? Ang reyna ng mga patay? Sige, bilisan mo. Psyche ay naglakbay at tumugon sa kanya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mamatay wala ang aking asawa. Hindi na kailangan. Meron pang ibang paraan. Ibang paraan? Ilagay mo ang kahon malapit sa pasukan. Ako nang bahala kay Proserpina na lagyan ito ng kanyang ganda at balik sa'yo. Bakit mo ito ginagawa? Hindi ka magdusa tulad ng kapalaran ko. Kunin mo ito. Paano mo ito napuno ng napakabilis? Marami kang tanong na siya rin namang napakahirap sagutin. Dalhin mo na ang kahon kay Venus, ngunit ingatan mo ito nang hindi mabuksan. Salamat mula sa akin at sa aking asawa. Salamat! Mag-ingat ka. Hindi matiis ni Psyche na tignan kung ano ang laman ng kahon. Hindi ako nilimutan ng pag-ibig. Paano kung magagawa iyon? Pinagsama tayo ng pag-ibig. Walang makapaghihiwalay sa ating dalawa. O mahal ko. Ay masasaksiyan natin ang isang pambihirang pangyayari, bumalik ang pag-ibig pagkatapos mapatagumpayan ang mga pasakit. Bukod doon mayroon barito na tumututol sa pag-isang dibdib nila Cupid at Psyche. Kung wala mula sa akin, kayo ay isang ganap na mag-asawa na. Tulad ng paru-parong lumabas sa kanyang kukon, si Psyche ay namulaklak rin sa buhay patungong immortalidad. At kaya naman, nagsama si Psyche at si Cupid nang walang hanggang kasayahan. Ngunit, hinding-hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Behind the scene. Ang mga tupang ito ay may gintong balahibo upang maging Hindi! Hindi ako babae! Di mo naman pindutin pa! Punang kay Kim Duma! Magbaba naman. Sito ka. Sito. Duya, siso, siso. Slide.